Yan, hi guys, good morning. So, yan, nandito pa rin tayo ngayon sa ating pugo. At kumusta po kayo? At sana huwag kayong sumuko, no, sa laban ng iyong buhay. So, yan. May share pala ako sa inyo guys. Yung ating pugo, no. So, kung mapansin natin dati, nung paglipat natin dito sa ating mga pugo, is yung mga pugo natin bumaba yung production ng kanilang itlog, no? So yun yung pag-usapan natin ngayong umaga. At ngayon ay January 6. So kung mapapansin nyo guys, yung ating mga pugo katapos lang nila kumain. At nandito pa tayo ngayon sa kubo nila. At kung makikita nyo, may harang na. Yan. So may, kumbaga, sa gilid nila hindi na open. Kaya yun yung isa sa dahilan kung bakit yung pugo natin ang baba ng production ng kanilang itlog. Kasi yun nga guys, open yung area nila o yung kubo nila. Hindi katulad ngayon ay sarado na. So yung open kasi guys, madidistract sila sa pangingitlog. Kaya nung hindi pa natin nilagyan to ng trapal o ito, pangtabil ng kanilang kubo, ang baba talaga guys ng production nila. Kahit gaano kaganda yung pailaw, malaki na yung yung ilaw dyan, malakas na yan paggabi. Tapos yung pakain nila tama, yung patubig, yung with vitamins, kahit gaano pa yan kaganda guys, pag yung pugo mo na-stress sila sa labas, yan, open kasi to guys dati, pero ngayon sarado na. Bababa talaga yung production ng kanilang itlog guys pag ganun yung setup ng kubo nila. Kumbaga pag open yung gilid nila, nakikita nila yung labas doon banda. Tapos ma-stress sila, tulad makikita sila ng aso o yung pusa. So lipad sila ng lipad dito guys sa kanilang kulungan. So yun yung tendency guys kung bakit sila ay ma-stress at bababa yung kanilang production ng kanilang itlog. So isa yan sa mga batayan natin guys sa pag-aalaga ng pugo. Dapat secured yung kanilang paligid, hindi sila ma-stress, at yun, panatilihing malinis yan yung ipot ng ating mga pugo guys. So panatilihing malinis yung kanilang painuman at saka yung pakainan, no? So yun guys, kakatapos lang natin mag papakain sa kanila. Tapos after ko itong nalagay guys, malapit ng mag 1 week, no? So siguro mga 5 days ko to nalagay yung tabil nila dito sa gilid ng ating pugo. Dito open pa pero ayos na yan. Ito lang yung part na tinaasan ko yan sa taas. Kasi yun nga, pag dun sa yan guys, kung makikita nyo, yan, dun yung kubo natin, yan o. Yan. So pag may mga tao tayo dyan na mga bisita or kahit ano, so makikita agad ng ating mga pugo. So ang ginawa natin, nilagyan natin dito ng harang na mas mataas na trapal. Yan, hanggang baba dyan. Para hindi nila agad makita yung mga tao na bibisita sa ating area, no? So hindi agad nila makita direct. Kaya yun yung isa sa mga dahilan kung bakit bumaba yung kanilang production ng kanilang itlog. Pero sa ngayon guys, mag 1 week na, 5 days, malapit na mag 1 week. So tumataas ng kanilang itlog, no? Kung dati nasa 300 plus lang yung itlog nila, 330, 340, ganon, 350. Ngayon guys, umabot na ng 460, no? Ng nila. Pataas pa to ng pataas guys, kasi yung nandito na na mga langgam, so hindi pa talaga to direct totally na 100% sila ng itlog. Katulad nito, ito is baguhan pa lang, kaya galing sa incubator natin,
pinalaki at ito magto 2 months pa ata to. Tapos dito din banda may nadagdag din dito na kasunod nung batch na dito, kasunod ito yung una, tapos ito yung panghuli na nilagay natin dito na galing sa ating incubator na production, no. So hindi pa talaga totally na 100% sila ng itlog dito. So may hawak pala tayong sisiyo guys, yan, no? Oriental breed. Kaya iyak ng iyak. So pag na to guys, sunod baka next week, so mas tataas pa yung production ng kanilang itlog. So yun yung isa sa mga yun guys na usisahin talaga sa ang pag-alaga ng pugo. Kung mababa yung production nila, ano ba yung gagawin mo, o ano ba yung gawin mong hakbang para tataas yung production ng kanilang itlog. Kasi guys, yung sa itlog lang kasi tayo dito kikita, no, sa pag-aalaga ng pugo pag nag-iitlog pa sila. Pero pag nagkaling na sila, so kikita ka din. Ibebenta mo yung kal nito pag hindi na sila ng itlog. So sa itlog, so yun yung batayan mo sa pag-aalaga nito. Kasi yun nga, pag stress sila, bababa at bababa talaga yung production ng kanilang itlog. Tsaka sa pailaw naman, dapat malakas yung ilaw. Yan. So malakas yan guys, kahit isa lang. So kita lahat dito, no, paggabi. So hindi lang natin na-videohan paggabi. Malakas yung ilaw na yan. Tapos dun din sa sa kabila, no, pero luma na yon, pero may mga langgam din doon. Nandun yung ating breeder, no. So pasukin natin dito. So dito guys, wala na tong masyadong langgam. Luma na kasi din yung kaya nilipat natin. Pero may mga langgam pa dito guys na ito kaling na to. So pinapakain lang natin para hindi mamayat. Tapos dito sa kabila, ito yung ating mga breeder, no? Kung mapansin nyo guys, 2 cage po ito. At ito yung ating pag nag-incubate tayo, dito tayo mag-select ng mga itlog na i-incubate natin at papisain, no? So tumataas na din yung production nito guys, kasi yung una ang baba talaga. Kasi open dito, wala pa tong trapal. Yan sa baba, yan, wala pa yung trapal. Dito open at kita lahat mga dumadaan dito ng mga pusa or aso. Kaya sila bumaba yung production ng kanilang itlog. Pero ngayon tumataas ng tumataas kasi yun nga, hindi na sila masyadong na-stress kasi may harang na dyan, no? Tapos dito din, yun, ganun din. So yun guys, yung i-share natin, i-share ko sa inyo sa pag-alaga ng pugo. So, sa mga batayan natin sa pag-alaga ng pugo, kung bakit tumataas, bumababa yung mga production ng kanilang itlog, no? So may dahilan talaga yun guys kung bakit bumaba yung itlog ng ating mga pugo, yung production nila. So tingnan mo yung paligid nila, baka open, yun, na-stress yan, kaya bumaba yung production ng kanilang itlog. Pero pag nalutas mo na yun guys, na yung pagiging stress nila, so babalik at babalik yan yung pagtaas ng kanilang itlog. So yan lang guys, happy farming, God bless.